elections. Sino ang nagpapasiklab? Sino ang nagpapalagablab? Sino ang bumubuhos ng gasolina para sumiklab ang hidwaang pangpolitika away from the actual holding yet of the elections in 2025 and away yet from the holding of the next presidential elections in 2028? Malayo pa. Bakit hindi sila makapag-antay? Iyon ang tanong dapat na makita ng Armed Forces of the Philippines. There cannot be a neutral view for the Armed Forces of the Philippines in as far as understanding the real threat to the existence of political crisis in the country. Saan ba nanggagaling ang krisis? Sino ang nagpapasiklab? Walang iba, mga kababayan, walang iba, mga kapatid, kung hindi ang faksyon mismo ng Marcos Romualdez. Kasi kung sabihan lamang at pagsabihan lamang ng matino at kung nasa matino ang pag-iisip ng ating Pangulo ng Bansa, sisitahin niya ang kanyang pinsan. Pwede ba mag-antay ka ng 2028 kung gusto mo talagang tumakbo? Maglaban-laban kayo nila Sara Duterte o sino pang gustong tumakbo sa 2028, which is a far more longer period than the midterm elections, which will be coming in at least 5 months away. Mula ngayon, may midterm elections. Pwede ba sa eleksyon natin ito'y daan? Di ba, mga kababayan? Tatawagan niyang pinsan niya, itigil niyo ang panggigipit at pangbabastos sa opisina at otoridad ng Vice Presidente. Matuto tayong igalang sila at bigyan ng dignidad at dangal ang mandato ng mahigit 32 million Pilipinos na nagbigay ng mandato at boto para kay Sara Duterte. Yun po ang hinahanap ng mamamayan at ng taong bayan. Napakalmahin ang sitwasyon. And the Armed Forces of the Philippines must see how ang pamamaraan ng abuso sa kapangyarihan, abuso at paglabag na ginagawa laban sa mga fundamental na karapatan ng mga tao na nagiging resource person supposedly dyan sa mga committee hearing sa Kongreso ni Martin Romualdez ay nawawala at tinatapakan. That should also be a point of trigger kung bakit lumalaban si Sara Duterte. Lumalaban ang mga Duterte at hindi sila pumapayag na magkaroon ng ganitong sitwasyon na labagin at lapastanganin ang kanilang mga karapatan samantalang ang laro na ito ay laro about sa politika. It's not about the review of the war on drugs. It's not principally about the review of how the confidential fund supposedly protected by limited protocol of audit procedures na hindi mo pwedeng busisiin ang mga source niyan kasi yan din po ang principle applied to the confidential fund ng presidente, ng mga intelligence agencies of the government such as National Intelligence Coordinating Agency, such as Armed Forces of the Philippines Intelligence Service, and other agencies of government vested with authority to perform intelligence and security duties with confidential and intelligence fund support. Pero bakit binubusisi nila at nilalabag nila at sinasakmal ang otoridad ng ating Commission on Audit? Why? Because it's not about the review of the funds tungkol sa kung paano ginamit ng Office of the Vice President ang naturang 125 million pesos. It's all about sa tinatawag nating political demolition job upang sirain ang pagkatao at ang integridad ng Vice Presidente upang magkaroon ng political demolition against sa kanya. We are not defending the persona of the Vice President, but we are standing on what is correct and what is due for courtesy and protocol. Ano dapat yan? Kung gusto nyo maglaban-laban sa politika and you want the people to choose kung sino ang susunod na magiging Pangulo ng Bansa, hindi ba pwede mag-antay sa 2028? It should be told by the Armed Forces of the Philippines to Martin Romualdez. Pwede ba, sir, wag naman tayong maging garapalan sa paglabag sa mga karapatan ng ating mamamayan dyan sa loob ng Kongreso? Pwede ba respetuhin natin ang constitutional rights ng taong bayan? Respetuhin din natin ang constitutional rights ng mga resource persons para po hindi tayo magkaroon ng krisis pang-politika, mga kababayan. So, saan nanggagaling ang trigger fuse? Kung bakit tumitindi
lumalagablag. Pilit na nagkakaroon ng malawakang pagkakaroon ng bitak-bitak sa political situation na pwedeng sumiklab sa isang social unrest because of political division. Sino nagpapasimuno? Ang maitim at ganid na ambisyon na mangunyapit sa poder, maghawak at magkonsentra ng kapangyarihan ang paksyon ng Marcos Romualdez lagpas pa sa 2028 at hahadlangan nila ang possible challengers na manggagaling sa kanilang political nemesis or enemies such as the Duterte political faction. Pero pwede bang hindi magantay sa eleksyon at ngayon nila gagawin ito at the expense of democratic institutions such as Congress na ginagamit at pinagsasamantalahan ang kapangyarihang ito as an oversight authority nila na mag-review ng mga budget, nag-overstep sila sa constitutional duty ng Commission on Audit. Lamang sirain sa maruming laro sa politika ang kakumpetensya ni Martin Romualdez supposedly for a presidential elections in 2028 na mukhang malabong mangyari na mananalo siya sapagkat in a popular elections walang kakarisma-karisma itong si Martin Romualdez. Walang ka-political acumen, walang ka-political attraction. Kung sa mga common language pa sa mga romantic engagement, walang sex appeal. Hindi siya sexy physically. Parang fry butod kagaya ko, malaki din ang siyan. Maliban dyan, hindi talaga siya attractive as a leader para pagkatiwalaan ng taong bayan. Problema niya yun, mga kababayan. Dahil dyan, ginagatungan nila, sinisiklaban, nabuhusan ng gasolina, ang pampolitikang sitwasyon sa ating bayan. Dapat makita po yan ni General Romeo Bronner. And that should be told to the President as the Commander-in-Chief. Sir, Mr. President, can you tell Congress not please to abuse power and not to create situation na pwedeng maglagablab sa isang pangmatagalang problema sa hidwaang politika na pwedeng panggalingan ng konflikto ng iba't ibang political factions na magkakaroon ng malawakang political division sa ating bansa. Anong epekto nito? Kung hindi ito mapigilan, bukas o dalawang araw mula ngayon, pwedeng lumagpas sa 60 pesos per $1 ang exchange rate ng peso and dollar. Kita nyo? Anong epekto niyan? 40% ng ating presyo sa ating mga pangunahing bilihin ang sisirit pataas. Mga pagkain, bigas, gulay, manok, karning baboy, at mga kape at asukal at noodles. 40 to almost 50% ng ating mga binibili ay apektado ng importation of raw materials and exchange rate of the dollar between peso. So kung mag 60 pesos na ang dollar, sasabihin ng mga may abroad na mga pamilya, ay mas maganda yun kasi mas malaking exchange rate. Pero pag dating sa Pilipinas, you will exchange the dollar into the Philippine peso. At dahil mababa ang purchasing power ng peso, useless ang mataas na dollar exchange rate. Kasi kapag bumili ka sa palengke, gagamitin mong peso, hindi yung dollar. And so therefore, yung nabibili ng 10 piso o 100 piso, mababawasan ngayon ng almost 22% due to inflationary effect of the 60 peso mark na pagsirit ng presyo ng dollar versus the 1 peso rate exchange rate. Anong epekto niyan? Ang mga milyong-milyong mahihirap na mahigit 9 million families na nakakaranas ng involuntary hunger, ang higit na tatamaan yan. At pati po ang mga middle class na taong bayan natin. Tatamaan din po sila, mga kapatid at mga kababayan. So, delikado po yan. Delikado. So, yan po ba ay epekto ng maruming laro sa politika at sumisiklab na hidwaan sa politika? Yes. Ngayon po, may naririnig na tayo at nababasa na mga messages na magtipon-tipon ang taong bayan sa labas ng House of Representatives sa Batasan Complex. Kanina po, dumaan ako, mga alas 4 ng hapon, doon sa Veterans Memorial Medical Center, wala pa pong mga tao. Pero may mga media na nakaabang sa gate. Kasi mukhang doon po ngayon naka-confined si Attorney Lopez. At ngayong gabi, may panawagan na magtipon-tipon doon sa
House of Representatives. And we are watching right now kung ano po ang development hinggil dito. Mga kababayan, mga kapatid, we should be concerned about this. When the full scale of political crisis will explode sa sabog sa ating bansa, ang unang lulugmok po dyan ay ang ating ekonomiya, kabuhayan. At kapag lumugmok ang kabuhayan natin, thank you sa pakulay, Gina Butterworth. Thank you so much. Pag lumugmok po ang kabuhayan ng ating mamamayan, lulugmok ang buong ekonomiya. At tayo po ay dadaos-dos at pwedeng masadlak sa miserableng buhay ang buong mamamayang Pilipino.